Isang magandang umaga at magandang hapon po sa ating lahat. Muli po tayo po ay dadako sa ating gawain sa pagbabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa chapter 6 po na ng Mateo. Bago po tayo magsimula, akin pong i-recap ang ating mga gawain. Ako po ang inyong opening prayer at magbabasa ng verse 1 to 10, Sister Virgie 11 to 24, 25 to 34, Sister Flor at prayer. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Puri ka na at pinasasalamatan sa oras ito, aming Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti, tapat, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, ang Diyos na mahabagin, mapagmahal, at ikaw ang Diyos na tangi naming pag-asa. Diyos, maraming salamat po sa buong maghapon na kami po ay inyong iniingatan, ginagabayan, at pinapalakas, Panginoon. Lalong-lalo na ang aming buhay, spiritual dakilang Diyos. Salamat po aming Ama, ikaw ang aming tagapag-ingat sa panahon na kami, Panginoon, ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, suliranin. Binibigyan mo po kami ng kapanatagan, kapayapaan, at inaali mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po aming Ama sa oras na ito. Ingatan, gabayan mo, Panginoon, ang aming mga kasama na wala po dito, dakilang Diyos. Ano man po ang kanilang mga sitwasyon, Panginoon, ikaw po ang siyang mag-iingat. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga karamdaman namin, Panginoon. Kaya salamat po aming Ama, maging sa aming mga nakakasama, Panginoon, sa oras na ito, nakikibahagi sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Lord God, we pray, Lord, na buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, Panginoon, na tanggapin ang mga salita mo, Panginoon. Salamat po aming Ama, samahan mo po kami, Holy Spirit, sa aming pagbabasa, Panginoon. Maraming salamat po, muli po, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Chapter 6 ng Mateo, sabi po dito, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen.
Sige po tayo magpatuloy. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian, ang kaharian at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Sa verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Amen. Sige, patuloy tayo. 25. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng dami. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan tinagatong sa kanan, kayo pa kaya kay liit ang inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagkasikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang mga salita na siyang naibahagi ngayong gabi. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy, Lord God, na pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa buhay na meron kami, Lord God.
sa regalo ng buhay, Ama, Lord God, na iyong kaloob sa bawat isa sa amin, sa katapatan mo at kabutihan sa amin, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Lord God. Higit, Panginoon, sa habag mo at biyaya sa amin. Bagamat di kami karapat-dapat, Father God, paging dapatin kami lagi sa iyong harapan, Panginoon, na maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, kasiyasiya, maging kagamit-gamit, Panginoon Ama, ang buhay na meron kami, Lord God, para sa iyong kapurihan. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang maghari sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy, O Diyos, na kami kilusin, Abba, Father, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, Ama, na siya mong ipinapabatid sa amin, Lord God. Pinapaalalahanan kami, Lord God, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na dapat hindi pagkabalisahan, Panginoon. Tulungan kami, Lord God, na manampalataya higit sa iyo lagi, Panginoon Ama. Pagkatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon Ama, sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, sa bawat kakainin, sa bawat iinumin, sa bawat daramitin, Abba, Father, Lord God. Tunay, O Diyos, na ikaw ang siyang nagpuprovide ng lahat ng ito, Lord God. Kinikilala namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kinikilala namin, O Diyos, na kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Lord God, kinikilala namin, Panginoon, that you are our sustaining grace, Panginoon Ama. You are sufficient, Lord God. You are more than enough, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Lord God. Tanggapin mo lagi, O Diyos, ang aming pasasalamat, Lord God, sa bawat paggawa mo, Panginoon Ama, mga kamanghamanghang bagay, Lord God, kung paano na kami, O Diyos, ay inaabot at kinakatugon. Batid mo, Panginoon, amang lahat ng pangangailangan namin. Batid mo, O Diyos, Lord God, maging ng kalagayan ng aming puso, Lord God. You know, Panginoon, our heart's desire, Lord God. Maging sa mga secret petitions namin, Father God, O Diyos, katugunin ito, Father God, ayon sa iyong kalooban, Lord God. Mangyari, Panginoon Ama, ang nais mo lamang, Father God, para sa aming ikabubuti, Lord God, at hindi sa aming ikakasama. Kaya, Lord God, tulungan kami, Panginoon, na makasunod lagi sa kalooban mo, ang mamuhay ng may katuwiran at ng may kabanalan. Makita lagi, Lord God, ang kaningningan ni Kristo sa aming mga buhay, Lord God, at ang buhay na meron kami, Lord God, maging daluyan ng iyong pagpapala, Abba, Father. Lord God, maraming salamat na muli sa gabing ito, Lord God, pagpalain ang bawat isa sa amin, maging sa bawat mga salita mo, Lord God, na siyang naibahagi ngayong gabi, Lord God. Pagkaroon, Panginoon, Lord God, ng kagalakan lagi sa aming puso, Lord God, kapag bulay-bulay ng iyong mga salita. Ang mga salitang ito maging ilaw, Lord God, sa bawat aming mga landasin. Maraming salamat, Ama, maibalik lagi ang katapatang pagsamba. Papuri pa sa salamat, Ama, itanging sa iyo lamang in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. On sa kabasa ng kanyang salita, sabi sa Mateo 6:33, diba, pagsikapan natin na hanapin ang katwiran at kaharian ng Diyos at lahat ng bagay ay pawang idadagdag sa atin. Kaya sa gabi na ito, salamat at tayong muli ay nagkita at nagsama-sama. Bukas dadako sa pagbabasa ng Mateo chapter 7 na tayo. Kaya muli, magandang pagpalain tayo ng Panginoon. Bye! Thank you. Yes.